Ano kaya ang plano at gagawin ng ating Department of National Defense kasama na ang AFP at ang Philippine Coast Guard? Matapos nga po ang series consultation, seryosong mga meeting ng National Security Council with President Ferdinand Marcos Jr. as Commander-in-Chief, as Chief Executive ng bansa tungkol sa West Philippine Sea issue. Hindi man po inihayag kung ano ang dapat gawin, pero napuno na ang ating pamahalaan. Sagad na ang mga pang-aapi na ginagawa ng China dyan po sa may West Philippine Sea sa ating mga Coast Guard, military at mga mangingisdang Pilipino. Pati mga scientists na nag-aaral kung ano ang meron sa ilalim ng dagat ng West Philippine Sea ay hinaras na rin na magitan nga po ng pagpapalipad ng chopper ng China. May warship, may chopper, dumadaming Coast Guard ng China at marami mga barkong nagtatapon ng mga garbage sa West Philippine Sea. Pagkasira ng West Philippine Sea, matapos nilang paputukan yan, kamakailan ng nakakamatay na mga sa coral at marami pang iba. Dahil dyan, kasama yan sa mga inaral ng National Security Council. Kaya ating aabangan, huwag natin pangunahan, ang gagawin ng ating Department of National Defense, Philippine Military at lahat ng kinaukulan tungkol sa paninindigan sa West Philippine Sea. Panahon na para ipakita ng estado ng ating bansa, ng Pilipinas at mga Pilipino ang pagkakaisa laban sa ng aagaw, ng hihimasok, nananakop na China sa teritoryo ng bansang Pilipinas. Yan ay dapat nating bantayan, panindigan at suportahan ang galaw ng ating Pangulo. Katulad ng dati, ang aking paniniwala, hindi magdi-decide ang Pangulo at ang ating mga kinaukulan sa pamahalaan ng anumang aksyon para iparamdam sa China kung ano ang dapat gawin nang hindi dumaan sa masusing pag-aaral at pag-konsidera sa maraming aspeto, security, business, at marami pang iba. Kaya abangan po natin yan. Pero sa isang banda, hindi po solusyon ang proposal ng mga Duterte na mag-resign ng ating Pangulo at ipagkaloob daw sa pangalawang Pangulo, Sara Duterte, ang kapangyarihan. Malabo at hindi ho dapat. Dahil ako mismo, personal, bilang Pilipino, bilang mamamahayag, bilang vlogger, hindi solusyon na ibalik ang mga Duterte sa posisyon para tayo maging stable sa West Philippine Sea. Kasi napatunayan na natin sa nakaraang 6 na taon, wala tayong nadinig, nakita na aksyon ang gobyerno laban sa pananakop at pang-aabuso ng China sa mga mangingisdang Pilipino. Ngayon lang sa ilalim ng Duterte o ng Marcos administration ay lumabas ang mga karahasan dahil hindi pinapayagan ng Coast Guard, hindi pinapayagan ng ating administrasyon. Inilalabas sa media at sa taong bayan at sa international community ang totoong kalagayan. Mahirap na sabihin pero parang ganon. Sa nakaraang gobyerno parang pinagtakpan dahil kaalyado. Meron pang gentleman agreement. So sa tingin ninyo, although napakalayo at hindi dapat mangyari na si Pangulong Marcos ay mag-resign para ibigay kay Sara, hindi ho solusyon yan. Mas dagdag na problema. Baka mawala sa atin ang karagatan sa West Philippine Sea. At hindi lang yan. Baka pati Philippine rice at saka Benham rice at mga isla ng Pilipinas mapunta sa China dahil yan ang plano ng China. Sakupin ang marami mga bansa at karagatan dito sa South China Sea o mga bansa dito sa ASEAN kasama ang Pilipinas. Papayag ba tayo nun? Hindi. Kasi po sinasabi ng saligang batas, dapat panindigan ang ating mga property ng ating militar, ng ating Pangulo at lahat ng kinaukulan, pati mga Pilipino. So, hindi solusyon ang panukala na palitan si Pangulong Marcos. Ang nagtutulak nito, personal interest lang para makabalik sila sa kapangyarihan. Wala nang iba ako nakikita dyan. Paano naman sila susuportahan? Majority ng mga Pilipino, pabor sa ginagawa ng Pangulo. Yung silent majority, nandyan, pabor sa ating Pangulo.
Yung mga Piklawan Liberal Party na lehitimong oposisyon, kung hindi man sa lahat ng bagay pero maraming programa at paninindigan ng Pangulong Marcos, sinusuportahan nila kahit sila oposisyon. Tama yon, kasi sila ay alam nila ang tamang galaw at alam nila ang tamang solusyon sa problema ng bansa. Hindi sila kasali sa panawagan ng mga pro-Duterte, anti-Marcos na palitan ng gobyerno. Hindi. Ang katunayan ang sinasabi ng Liberal Party ay may tamang proseso sa magitan ng eleksyon ang paglalagay sa kapangyarihan ng mga tao. Hindi sa masamang paraan. Hindi sa illegal na paraan. Kaya suportado ng Liberal Party at ng mga Piklawan ang maraming programa. Hindi man lahat, pero marami silang nirerespeto sa paninindigan sa West Philippine Sea, paninindigan sa pagpapalakas ng ekonomiya, seguridad, food security, development, infrastruktura at marami pang iba. Pati yung mga independent foreign policy, yan ay suportado na rin ng oposisyong lehitimo. Ang ayaw lang nito yung nagkukunwaring oposisyon dahil ang mga supporters, followers ng mga Duterte, Kibuloy at iba pa, Alvarez at kung sino-sino pa, at maging Office of the Vice President, hindi po yan ang dapat masunod. Ang masusunod ay ang gobyerno at suportado ng majority ng mga Pilipino. Okay? Para malinaw. Issue ng Chacha, talagang bitin na bitin sa Senado. Tapos na sa Kongreso, bago nag-recess, sa Senado, bitin na bitin pa rin. Talagang mabagal ang Senado. Ang Chacha ang magpapalakas ng paghikayat ng mga kapitalistang mamumuhunan sa atin sa Pilipinas. Tataas ang percentage na pagmamayari ng mga dayuhang kapitalista. Kailangan yon para makakumbinsi natin sila. Kaya lang mabagal ang Senado. Anong inyong masasabi dyan? Dating Senador Laila de Lima, hindi pa rin po nilang matanggap at hindi pa rin niya mapatawad si dating Pangulong Duterte na nagpakulong sa kanya. Sabi ni de Lima, ang ating Panginoon ay nagpapatawad pero sa ginawa daw sa kanya, hindi pa niya maramdaman yan. Kung kailangan. Ibig sabihin, nagtapos ang Holy Week, hindi pa napatawad ni de Lima. Dahil nga siya pinakulong ng 7 taon ng nakarang administrasyon at ngayon ay pansamantala siyang nakalaya. Ayan. Okay? Yan hong paninindigan de Lima. Sunod na ating pag-usapan. Fake news mula sa anti-Marcos. Mula sa anti-Marcos camp. Iwasan. Iwasan natin itong paninirang ito. Huwag nating paniwalaan yan. Ano man ang kailang gagawin, laganap ang kanilang social media, ang kanilang mga vlogger at mga multiple account ng kanilang mga followers kasi hindi naman ganun karami, kaya may multiple account, pamimeke ng mga comments at identity. Iwasan natin yan. Huwag kayong maniwala dyan. Maniwala tayo kung anong ating naramdaman, ating nakikita at ang ating obligasyon under the law at sa ating administrasyon para umunlad ang bansa. Ang fake news nang gagaling sa may mga personal interest at political interest lang.